Ang pagpapatuloy. Sa pag-utos nga dito ni Jie ay agad nagpakawala ng napakalalakas at nag-aapoy ang kanya na ito ng Ghost Fleet Army ng babae. Agad nitong tinungo ang napakaraming barko sa kanilang harapan. Kasunod noon ang pagtama ng mga nag-aapoy na bala ng kanya na mabilis na tumupok sa mga barkong tinamaan nito. Walang tigil na nga dito ang mga barkong pandigma ni Jie sa pagpapaputok na parang walang tao na tatamaan ng kanyan. Pinakita naman dito ang humihikbi-hikbing batang ito habang nagpapatuloy sa pagwasak ang kanyang Ghost Fleet. Ilang sandali pa ay pinakita ang mga kalabang kawal na ito na nakapasok sa loob ng barko na sinasakyan ng ating mga bida ay makikita naman itong si Jie na babanatan na itong mga lalaki, na sa takot pa nga ng isang kawal ay napaupo na ito. Sinasabi na nga rin dito ng ating bida na ang Ghost Fleet nga daw ay sobra-sobrang makapangyarihan at dahil nga daw doon kaya itong si Jie ay tatawaging Naval Commander. Sa walang awang pagpapaputok ng Ghost Fleet ni Jie at talaga naman sa lakas ng bawat tira nito, ay makikitang isang putok isang bagsak ng barko ang nangyayari sa laki ng pinsalang nagagawa ng bawat pag-atake. Wala ngang magawa dito ang kalaban na makikitang nagsisigawan na lamang sa tindi ng puwersang tumatama sa kanila sa bawat pag-atake ng Ghost Fleet. Ang iba pang kalaban nga dito ay kahit di man tamaan ng kanyan ay namamatay na din ito dahil sa pagkalunod. Nasabi nang galang ng ating bida dito na kahit nga daw sobrang dami ang barko ng kalaban, ay sa lakas ng Ghost Fleet ay hindi man lang umabot ng isang oras at napalubog na ang kahuli-hulihang barko ng kalaban. At dito nga ay pinakita itong mga kakaunting tipak ng kahoy na galing sa barko ng kalaban dahil sa walang habas na pagpapaputok ng Ghost Fleet. Ilang sandali pa ay pinakita na din itong si Jie na sobrang napagod dahil sa paggamit nito ng kanyang napakalakas na stigma. Kasabay nga din noon ang pagpapaabot ng mensahe na sinasabing ang Cinema Master nga daw ay nakontento sa bagong katapusan o wakas ng kwento. Iyon nga din ang naging hudyat ng pagkaubos ng napakaraming kalaban at pagkapansin ng grupo ng ating bida. Sinabi na din ng system na nakarating na nga daw sila sa ending credits ng kwento habang makikita itong si Jie na hindi pa magawang tumayo sa sobrang paggamit ng kanyang skill. Kasabay noon ang pag-anunsyo na naman ng system na sinasabing ang mga tauhan sa kwento ay sina Kim Duk-ja, Jie, Huiwon at Hilyong at lahat sila ay makakatanggap ng tig 500 coins dahil sa kanilang nagawa. Ilang sandali pa ay makikita na din itong napakalalaking barko na likha ng stigma ni Jie, na nakapalibot sa barko kung saan naruroon ang mga cast ng kwento na naglalaho na dahil sa pagkaubos ng kalaban. Habang pagod pa nga itong si Jie na parang may problema na naman ay napansin nito ang paglapit sa kanya ng isang tao na gusto siyang tulungang tumayo, at iyon nga ay si Huiwon kasama si Hilyong. Sa pag-abot na iyon ng kamay ni Huiwon kay Jie ay sinabi din ito habang nakangiti na maganda ang ginawa nito. Sumagot naman si Jie na kaya pala di makatayo dahil nararamdaman na naman daw niya na nahihilo siya. Ang makulat namang batang si Hilyong ay nag-alay ng thumbs up sa babae at sinabing nakakamangha ang ginawa ng nito, habang si Kim Duk-ja ay pinagmamasdan ang tatlo nitong kasama na hindi pa rin makamove on sa lakas ng Ghost Fleet ni Jie. Kaya naman nasabi na lamang niya dito sa kanyang sarili na parang may masamang balak na, ang stigma nga daw ng Great Admiral ay lubhang napakalakas at sinabi pang napakalupit nga daw ng babae para ipaubi ito kay Jung-Yokyu. Kasunod noon ang pagdating ng notif na nagsasabing ang bounty hunter ay matagumpay na natapas. Nagulat nga doon si Kim Duk-ja sa pagkabasa ng mensahe na nasabi pa sa kanyang isip, na dahil sa napagtagumpayan nga daw niya ang sub-scenario ay naalala niya na may matatanggap siyang stigma mula sa Naval Warfare God. Nanlaki pa nga ang mga mata nito sa pagka-exited dahil baka bigyan din daw siya ng stigma na katulad ng kay Jie. At mula nga doon ay dumating na naman ang mensahe na sinasabing nakatanggap ito ng isa sa stigma ni Naval Warfare God bilang reward sa matagumpay nitong pagtapos sa bounty hunter scenario. At kasabay nga noon ang sabi ng system na ang ating bida ay nakatanggap ng stigma na may pangalang Sword Song. Sa pagkabasa ng iyon ng ating bida ay muntik nang lumuwa ang mga mata nito, dahil sa inaasahan na pala ng ating bida na sa pagtuloy ng kwento na kanyang kinabibilangan, ay matatanggap ni Jie ang stigmang Sword Song ngunit ito ay nasa kanya na kaya malabo na itong makuha pa ni Jie. Kasunod noon ay naging seryoso na naman ito at nasabing siguro nga daw ay mas bagay sa kanya ang Sword Song kesa sa Ghost Fleet. Kasunod ulit nga noon ang paglabas ng kakaibang aura na pumalibot sa ating bida at ang mga aura nga na ito ay unti-unting pumapasok sa loob ng katawan niya. Sa tuluyan at matagumpay na pagpasok ng kakaibang aura sa loob ng katawan ni Kim Duk-ja ay makikita dito ang pagkabano ng ating bida na pagkaroon ng stigma,
Natanong pa nga nito sa kanyang sarili kung yun ba daw ay tapos na habang maririnig ang malakas na pagtibok ng puso nito. Kasunod noon ay nagpasalamat ang ating bida sa nagbigay ng stigma sa kanaya at sinabing sa lagay nga daw niyang iyon ay sa tingin niya ay mas may pagkakataon na siyang matapos ang ikawalong palapag. Sa pagkulay asul nga na ito ng kalangitan ay duha na din ni Inga ni Huewon ang kanyang mga kasama dahil sa tingin nga daw niya ay oras na para sila ay bumalik sa theater. At bago nga sila tuluyang makabalik ay nagpaabot ng mensahe ang Constellation na si Naval Warfare God na pinapaabot ang pasasalamat nito sa ating bida na kitang-kita namang pinagtakhan nito. Sa pagkabasa pa nga noon ng ating bida ay agad din itong napatingin sa babaeng si Jie na masayang nakikipag-usap kay Huewon. Kasunod nga noon ay makikita ang ating bida na nagustuhan ang naging bagong katapusan ng kwento. Sa pagliit ng ilaw na ito sa tapat ng poster na may titulong Battle of Yongyang ay agad din naman pinakita sa atin ang grupo ng ating bida, habang nakaupo nga dito itong si Jie sa paglasap nito sa kinaroroonan niya na wala sa karagatan, ay nagulat ito sa pakiusap sa kanya ng ating bida na magpahinga nga daw muna ang babae doon dahil sila na baalang magligtas sa kanyang master. Ayaw pa nga sanang pumayag itong si Jie na iwan ito doon ngunit wala na itong nagawa sa pagkakita nito sa seryosong mukha ng ating bida. Habang sinasabing gawin na lamang daw muna ng babae ang sinasabi niya, kaya naman wala nang nagawa ang babaeng ito kundi makinig sa ating bida, dahil siya din ay isang saksi sa pagtaas ng palapag ay sa paghirap din ng kondisyon para ito ay mapagtagumpayan, halata na nga rin sa mukha ng babaeng ito ang pagod sa pagkaubos ng mana nito. Habang pinakita nga ang hagdan na ito at sinasabi pa ng ating bida sa kanyang sarili na hindi pa nga daw siya dapat na magpakakampan, dahil lang sa nakatanggap ito ng stigma. Dahil ang cinema master nga daw ay hindi basta-bastang nilalang, na kailangan niyang harapin habang iniisip si Jie na kayang-kayang kanain sa mga oras na iyon. Habang nagmamadali na nga silang umakyat dito ay sinabi pa ng ating bida na pagkatapos nga daw ng lahat na kanyang ginawa para mailigtas si Jie at makatanggap ng bagong stigma, ay hindi nga daw niya hahayaan na mabaliwala ang lahat ng iyon sa pagtatapos ng mundo dahil lamang sa pag-rage race na naman ni Jung Yuk-yu. Kaya naman nagdasal na ang ating bida dito na sana nga daw ay wag mamatay itong si Jung Yuk-yu. Dagdag pa nga ng ating bida dito na ginamit na nga daw niya ang kanyang mga amples potions at lahat ng coins na naipon niya para maitaas ng kaunti ang kanyang stats. Habang paakyat pa nga ang ating bida dito ay pinakita na ang kanyang stamina at strength na dating nasa level 18 ay umangat na sa level 24. Ang agility naman niya na dating nasa level 11 ay umangat na sa level 20 at ang mana naman na dating level 10 ay umangat sa level 15. Kasunod nga noon, sa tuluyan niyang pagtapak sa ikawalong palapag ay sinabi niya na sana nga daw ay nasa maayos lamang na kalagayan si Jung Yok. Kasabay nga noon ang paghampas sa kanya ng hangin mula sa nasabing palapag, at doon nga ay gulat na lamang ang nailarawan ng kanyang mukha. Dahan-dahan nga dito ang ating bida sa paglalakad para tuluyang makapasok sa naturang palapag kasama si Huewon at Hilyong na nagtataka din. At doon nga ay dumating ang notif na sinasabing pumasok ang ating mga bida sa ikawalong palapag na may pangalang Sky Garden. Mula nga dito ay naglalaro ang isip ng ating bida kung bakit ang kanyang nakikita na nasa kanyang harapan ay hindi kumikilos. Di nga din dito malaman ng ating bida kung ano talaga ang nangyari dahil sa paligid ay wala namang bakas ng laban. Kasunod nga noon ang pagpapakita sa atin ng lalaking hinahanap ng ating bida na si Jung Yuk-yu, na nakatayo lamang sa harapan ng ating bida, kompleto ang mga braso nito, mga paa at daliri. Kaya naman nga napatanong na lamang itong si Huewon kay Kim Duk-jeon na di ba daw ang nasa harapan nila ay ang kanilang hinahanap na sinasabi ng ating bida na nasa panganib, mukha naman daw itong nasa maayos lamang. Sa nasabing iyon naman ni Huewon at base sa pag-uobserbo ng ating bida ay inakala na nito na nasa maayos talaga ang lalaking nagbigay sa kanya ng kaba, kaya makikita ang gigil ng ating bida dito dahil sa pinag-alala ng lalaki ang ating bida. At kasunod nga noon ay makikita ang makulit at gigil nating bida na dali-daling naglakad patungo kay Jung Yuk-yu, at dahil pinag-alala ni Jung Yok ang ating bida ng malala, ay talaga namang di na nakapag-pigil pa itong ating bida at sinapok na niya ito ng pagkalakas-lakas na nagsanhi ng pagkakayuko pa nga ng regressor, kasabay noon ang pagtawag ng ating bida sa pangalan nito habang nakangiti na parang napaka-close ng dalawang ito sa isa't isa. Sa ginawa ngang iyon ng ating bida ay makikita ang pagkagulat ni Huewon at Hilyong dito. Sa napakalakas namang pagbatok na ginawa ng ating bida ay talaga namang nanakit ang kanyang palad sa ginawa niyang iyon. Ngunit masaya pa rin ito at nasabing gumanda nga daw ang kanyang pakiramdam,
at parang gusto pa nga daw niyang banatan pa itong regressor ng isa pa dahil pinag-alala siya nito at sa panganib na kinaya niya, malaman lamang na nasa maayos ang lalaki at sa pag-iisip na nasa panganib ito. Ilang sandali pa nang walang makuhang reaksyon ang ating bida sa baliw na regressor ay nagtaka na ito at nasabing para nga daw may mali doon. Kaya naman naglakad pa ang ating bida dito habang tinatawag ang pangalan ng regressor para makita niya mukha nito at reaksyon sa ginawa niya. Tinatanong pa nga dito ng ating bida kung nahilo daw ba kaya ang lalaki dahil sa ginawa niya dahil tuluyan na itong di kumibo. Sinabi naman ni Huiwon na baka daw galit ang regressor sa ating bida dahil sa pananakit nito ng biglaan. Tuloy naman dito si Kim Duk-ja sa pagsilap sa mukha ng regressor at sa tuluyan nga niyang pagkakita sa mukha ng regressor, ay biglang pinagpawisan ito sa kanyang nakita sa kutob nito na baka nagkatotoo talaga ang kanyang hinala sa lalaki. Makikita nga natin ang regressor dito na nakatulala habang sa katawan nito ay may aura na unti-unting lumalabas. Sa isang tabi naman na ito habang tanaw na tanaw ang ating bida at ang regressor ay sinasabi pa ng ating bida sa kanyang isip, na si Jungyok nga daw ay namatay sa cinema dungeon noong ika-8 pag-reg race nito, yun nga daw ay hindi dahil sa mahina siya kundi ito ay malas. Habang naiisip nga iyon ni Kim Duk-ja ay pinapakita naman ang lalaking ito na nakangiti habang inaalis ang kanyang sombrero, ang pagpapakita pa nga ng matandang lalaki na ito na parang magician na nababalot ng kulay green na aura, ay agad namang napansin iyon ni Kim Duk-ja na nasabi pa sa sarili na siguro daw ay iyon ang final boss ng cinema dungeon. Kasunod din nga noon ang anunsyo na sinasabing ang cinema master nga daw ay nagpakita na. At mula nga doon ay ang sayang naramdaman ng ating bida ay napalitan na naman ng pag-aalala sa kanilang kalagayan, dahil ang kanyang kinatatakutan nga daw ay nangyari na at siya nga ay talagang nahuli na. Dagdag pa ng ating bida na ang cinema dungeon daw ay sobrang kabaliktaran ni Jungyok. At sa oras nga daw na iyon ay itong regressor ay isa lamang walang lamang kalasag at isang puppet ng cinema master. Kasunod nga noon ang paglingon ng regressor sa ating bida na parang may ginawa itong matinding kasalanan dito, habang ang aura naman sa katawan ng regressor ay unti-unting lumalakas. Nagpaabot na nga din ng mensahe ang system na sinasabing ang cinema master ay kinokontrol si Jungyok. Kaya naman napaatras na ng konti itong si Kim Duk-ja. Sa pagbuwelo nga ng regressor dito ay napasabi na lamang si Kim Duk-ja na sandali nga lang daw at huminahon itong si Jungyok, bakit daw hindi na lamang muna nila pag-usapan ang nangyari. Sa pag-aalala pa nga ng ating bida dito ay napamura na ito at nasabi sa isip na yun nga daw ang pinakang malalang pangyayari dahil sa oras na iyon ay walang karakter ang makakapigil sa lalaki. Kasabay nga noon doon na din natapos ang sinasabi ni Kim Duk-ja dahil sa biglang paglapat ng kamao ng regressor sa tagiliran nito. Sa bilis nga ng pangyayari at sa di inaasahang mangyayari ng ating bida ay makikita ang nakangiting mukha pa nito habang patalsik na sa lakas ng suntok na natamo. Kasunod noon ang tuluyang pagtilapon ni Kim Duk-ja ng pagkalayo-layo sa suntok na iyon ng regressor, kaya naman pala tumilapon ang ating bida sa suntok na iyon dahil sa paggamit ni Jungyok ng kanyang skill na force palm na nasa level 4. At dito nga ay kitang-kita ang pagtilapon ng ating bida sa lakas ng skill na iyon na talaga namang grabe ang pagbangga nito sa barrier ng ika-8 palapag. Sa mukha na nga din ito ng dugo at nanlaki ang mga mata dahil sa di kapani-pani walang lakas ng suntok na tinamo nito. Nag-anunsyo na nga din ang system doon na sinasabing ang reinforced armor suit na gamit nito ay nagkaroon ng pinsala, dahil nga doon ay ang kanyang defense ay bumaba ng kaunti. Alalang-alala naman doon itong si Huiwon sa nangyari sa ating bida na tangkang bubunutin na ang kanyang espada para ipaghigantay ang kanyang kaibigan, at dito nga ay talagang pumula na ang mga mata ng babaeng ito sa galit habang tinatawag ang pangalan ng regressor. Nag-activate na nga din ito ng kanyang skill na Demon Slaying na nasa level 2 dahil talagang alam nito na malakas ang kanyang makakalaban. Habang nakatalikod pa nga ang lalaking ito kay Huiwon ay mabilis na itong tinakbo ng babaeng ngunit napansin naman agad iyon ni Jungyok. Sa pagtalong ito ng galit na si Huiwon ay makikitang parang inaante lamang iyon ni Jungyok. Ang ating bida naman dito habang ninanamnam ang lakas ng pinsala na kanyang natamo ay pasigan itong sinabi sa kanyang isip na wag iyong banatan ni Huiwon, dahil hindi pa nga daw sapat ang lakas nito sa ngayon para harapin ang katulad ni Jungyok. Napapamura na nga lang dito ang ating bida dahil hindi daw ito makapagsalita. Sa tuloy na pagbanat ng galit na si Huiwon sa regressor ay makikita na napakadali lamang na iwasan ng regressor ang unang banat ng babae.
Sa pag-ilag na iyon ni Jungyok ay agad naman itong nag-counter sa babae sa pamamagitan ng paghawak nito sa kamay ng babae. Sa matagumpay nga na paghawak na iyon sa kamay ng babae ay susundan pa nga sana iyon ng regressor sa paghawak naman sa ulo ng babae para ihampas ito sa sahig. Ay makikitang nakita iyon ni Huewon kaya naman ginamit nito ang buo nitong lakas para iyon ay mailagan. Makikita nga natin dito na matagumpay iyong nailagan ng babae. Kasunod nga noon ay gamit ang kendo ay agad na sinipa ni Huewon ang kamay ng regressor para makawala ito sa pagkakahawak ng lalaki sa kanyang kamay. At nang makampirma na ng babae na nakawala ito sa pagkakahawak ng regressor, ay makikita ang napakabilis na pagpaikot-ikot nito para makalayo sa regressor. Habang hingal na hingal nga dito ang babaeng ito at sa unang sagupaan nga niya at ng regressor ay nasabi nito na hindi nga daw pala iyon magiging madali. At dito nga ay nakakaisang kurap pa lamang ang babaeng si Huewon ay makikita ang agad na pagpapakita ng regressor sa kanyang harapan at talagang papakainin na din siya ng kamao nito. Kaya naman pala sobrang bilis ng pag-atake ng regressor ay gumamit na naman ito ng kanyang skill na 100-step fist na nasa ikalawang antas. Sa panel naman ito ay makikita itong si Jiye na nagmamadaling umakyat dahil sa pagkakarinig ng napakalakas na kalabog sa pinuntahang palapag ng ating bida. Sa tuluyang pag-akyat ng babaeng ito ay may kumuha ng atensyon nito at nagulat sa biglaang pagtilapon ng napakalakas na isang bagay sa kanyang tabi. Sa lakas ng pagtilapon ng isang bagay dito ay makikita ang grabing usok ngunit kahit ganun pa man ay inantay iyon ni Jiye. Ilang sandali pa ay nagulat ito nang makita ang babaeng si Huewon na sugatan at wala ng malay na tumilapon sa kanyang tabi. Wala na nga lang nagawa dito si Jiye kundi tawagin ang pangalan ni Huewon ng may pag-aalala. Kasunod nga noon ang makikitang napakabilis na pagtakbo ng taong nakaboots na ito, at dito ay kahit hirapan pang magsalita ay sumigaw ang ating bida patungo sa kinaroroonan ni Jiye na binabalaan ito na mag-ingat dahil may paparating dito. Agad naman yung narinig ni Jiye na nanlaki na ang mga mata sa nakitang kalagayan ng ating bida. Kasunod nga noon ang napakabilis at nalalapit na pagpapakain ni Jungyok ng kanyang mainit na kamao sa kanyang disipolo na si Jiye. Grabing gulat na lamang nga ang naramdaman doon ni Jiye at nasabing, Master. Pagkatapos nga po noon ay doon na din po muna nagtatapos ang ating episode, makikita naman po ninyo ang napakainit na pasilip sa susunod nating episode. Ito po ay ang bakbakan ng dating bida at ng bagong bida ng kwento. Shoutout na din po sa aking mga lodi na ito, humayo po kayo at magpakarami.